10 mga sinaunang lungsod na lumubog sa ilalim ng tubig. Welcome sa Arvin Polo TV. Totoo nga ang kasabihan na walang katiyakan ang panahon. Dahil ang mga dating maunlad at masayang lungsod, ngayon ay nasa ilalim na ng tubig. Nakakalungkot, no? Maraming mga records tungkol sa mga bayan na lumubog sa ilalim ng tubig. Maraming mga kadahilanan kung bakit nangyari ang mga ito. At ilan sa mga ito ay ang mga lindol na sinusundan ng tsunami at mga human activities mismo. Ngunit ano nga ba ang totoong nangyari kung bakit nalubog ang mga ito sa ilalim ng tubig? Nakaahon pa kaya silang muli? Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan at tutuklasin natin ang 10 mga sinaunang lungsod na nalubog sa ilalim ng tubig. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Dwarka. Ang Dwarka ay isang sinaunang lungsod sa India na matatagpuan sa baybayin ng Gujarat State. Kilala ito bilang isa sa mga pinakabanal na lungsod sa Hinduism at ayon sa alamat, itinatag ito ni Lord Krishna, isang mahalagang Diyos sa Hinduism. At ang pangalan ng lungsod ay nangangahulugang pintuan ng langit. Ayon sa mga alamat ng Hindu, si Lord Krishna ay nagtayo ng isang napakagandang lungsod na lumulutang sa tubig matapos niyang talunin ng masamang hari na si Kansa. Ang lungsod na ito na tinatawag na Dwarka ay sinasabing puno ng mga ginto, silver at iba pang mga mamahaling bagay. Ngunit pagkatapos mamatay ni Krishna, ang lungsod ay lumubog sa ilalim ng dagat at maraming tao ang naniniwala na ito ay tuluyan ng nawala. Samantala noong 1980s ay nagsimulang magsagawa ng mga paghuhukay ang mga archaeologist sa lugar. Sa ilalim ng tubig sa Gulf of Khambhat ay natagpuan nila ang mga fossils ng isang sinaunang lungsod. Ang mga natagpuan ay kinabibilangan ng mga pader, daan at iba pang mga istruktura na nagpapahiwatig na mayroong isang mahusay na lungsod doon. Ang mga natuklasan sa ilalim ng tubig ay nagbibigay ng mga ebidensya na maaring sumusuporta sa mga alamat tungkol sa Dwarka. Naniniwala ang mga eksperto na ang mga natagpuan ay mula sa panahon ng Harappan na bahagi ng Indus Valley Civilization. Ang mga palayok, jewelries at mga gamit na gawa sa copper at bato ay nagpapakita ng mataas na antas ng pamumuhay at technology ng mga tao noon. Bukod dito, isa sa mga pangunahing attraction sa modern Dwarka ay ang Dwarkadish Temple na itinuturing bilang isa sa 4 na pinakabanal na templo sa Hinduism. Ang templong ito ay dinarayo ng libu-libong mananampalataya bawat taon. Naglalaman ito ng mga sinaunang inscriptions at estatwa na naglalarawan tungkol sa kasaysayan at mythology ng lugar. Bukod sa kahalagahan nito sa relihiyon, ang lungsod ay kilala rin sa maganda nitong architecture at mga historical places. Gayon din, ang mga natuklasan sa ilalim ng tubig ay nagbibigay din ng mahalagang impormasyon tungkol sa sinaunang kasaysayan ng India at ang ugnayan nito sa iba pang ancient civilizations. Ang pagsusuri naman sa mga natagpuang bagay ay nagpapakita ng mga detalye tungkol sa pakikipagpalitan ng mga produkto, arts, at pamumuhay ng mga tao sa ancient Dwarka. Sa kasalukuyan patuloy ang mga pag-aaral at pagsisiyasat upang higit pang maunawaan ang tunay na kasaysayan ng Dwarka. Ang mga modern technology tulad ng sonar mapping at mga underwater robot ay ginagamit upang makahanap ng marami pang mga ebidensya. Number 2, Thonis Herakleion. Ang Thonis Herakleion ay isang lumang lungsod sa Egypt na ngayon ay nasa ilalim na ng dagat sa Abukir Bay. Noong sinaunang panahon, ito ay isang mahalagang daungan at sentro ng pakikipagpalitan ng mga produkto bago itayo ang Alexandria. Ang lungsod ay itinayo noong 8th century BCE. Dito dumadaan ang maraming produkto mula sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng alak, oil, at grains. Ang pangalan ng lungsod ay Thonis sa Egyptian at Herakleion naman sa Greek. At sinasabing dito dumating si Helen ng Troy at ang kanyang kasintahang si Paris. Maliban pa dito, ang Thonis Herakleion ay mahalaga rin sa relihiyon ng Ancient Egypt. May altar dito para kay Amun, isa sa mga itinuturing nilang Diyos. Ang altar na ito ay sentro ng mga seremonya at mga ritual. Marami ring ibang templo ang natagpuan dito na nagpapakita ng yaman ng kanilang kultura. Subalit, noong 2nd century BCE ay unti-unting naglaho ang Thonis Herakleion dahil sa mga lindol at pagtaas ng seawater. Lumubog ang mga gusali ng lungsod at nakalimutan ito sa loob ng mahabang panahon.
Ngunit noong 2000 ay natuklasang muli ang Thonis Herakleion ng French archaeologist na si Frank Goddio at ng kanyang team. Sila ay nagsagawa ng malawakang pag-aaral at paghuhukay sa ilalim ng tubig upang makitang muli ang mga fossils ng lungsod. Samantala, ang pagkakatuklas ng Thonis Herakleion ay nagbigay ng bagong kaalaman tungkol sa kasaysayan at kultura ng sinaunang Egypt. Natagpuan dito ang mga estatwa, jars, barko at iba pang mga bagay na nagpapakita ng kanilang kasanayan sa arts at technology. Ang mga natuklasan dito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang pamumuhay at relihiyon. Number 3, Pavlo Petri. Ang Pavlo Petri ay isang sinaunang lungsod sa ilalim ng dagat na matatagpuan sa south of Laconia, Greece, malapit sa isla ng Elafonisos. Natuklasan ito noong 1967 ni Dr. Nicholas Fleming, isang oceanographer mula sa University of Southampton. Isa ito sa pinakamatandang underwater city sa mundo na tinatayang itinatag noong 2800 BCE. Ang Pavlo Petri ay mahalaga para sa pag-aaral ng ancient civilization ng Aegean. Ang lungsod ay mayroong mga kalsada, gusali, libingan at water drainage system. Ang lawak nito ay halos 9 hectares at mayroong 15 na mga buildings na nakatayo sa mga kalsada. Ang mga gusali ay nagpapakita ng mataas na antas ng kaalaman sa architecture. Mayroon ding mga multi-room na bahay na may mga bakuran. Ipinapakita nito ang pamumuhay ng mga tao noong Bronze Age. Ang pagkakaroon ng water drainage system ay nagpapakita na marunong sila sa engineering. Maliban dito, ang Pavlo Petri ay isang mahalagang sentro ng palitan ng mga produkto noong sinaunang panahon. Mayroong mga ebidensya ng pakikipagpalitan ng mga produkto sa buong Mediterranean. Natagpuan dito ang mga amphorae, mga lagayan na ginagamit sa pag-iimbak at pagdadala ng alak at olive oil. Dagdag pa rito, iba't ibang uri naman ng pottery mula sa iba't ibang lugar ang nakita rin dito na nagpapakita ng malawak na trade network. At dahil nasa tabi ng dagat ang Pavlo Petri, ito ay naging magandang lugar para sa palitan ng mga produkto at pakikipag-ugnayan sa ibang kultura. Samantala, ang pagkakatuklas sa Pavlo Petri ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa sinaunang lipunan sa Aegean. Ang mga kasangkapan, ceramics at iba pang mga bagay na natagpuan dito ay nagbibigay ng pananaw tungkol sa pang-araw-araw na buhay, ekonomiya at kultura ng mga sinaunang tao dito. Ang mga natuklasang ito ay nagpapakita ng kanilang kasanayan sa paggawa ng palayok at sining na nagpapakita ng isang mayamang kultura na may kaugnayan sa sining at craftsmanship. Karagdagan pa, ang Pavlo Petri ay nasa ilalim ng 3 hanggang 4 meters ng seawater. Ang lungsod ay nanatiling buo dahil walang malalaking modern structure o mga pangyayari na nakakasira dito. Ang mga underwater archaeology techniques tulad ng sonar mapping at advanced diving equipment ay ginagamit sa pag-aaral tungkol sa Pavlo Petri. Ang proyekto ay pinangungunahan naman ng mga international teams ng mga archaeologists at marine scientists na patuloy na nagsasaliksik at nag-aalaga sa lugar. Number 4, Baia. Ang Baia, Italy ay isang dating lungsod na nasa baybayin ng Gulf of Naples. Noong panahon ng Roman Empire ay kilala ito sa mga mayayaman at makapangyarihang tao dahil sa mga mainit na bukal at expensive villa. Ngunit dahil sa isang natural process na tinatawag na Bradyseism, ay lumubog ang malaking bahagi ng lungsod sa ilalim ng dagat. Ang Bradyseism ay tumutukoy sa patuloy na pagtaas at pagbaba ng lupa dahil sa volcanic activities sa ilalim ng lupa. Dahil dito, unti-unting lumubog ang Baia at ngayon ay nasa ilalim na ng tubig. Subalit, noong panahon ng mga Romans, ang Baia ay paboritong lugar ng mga emperor at mga mayayaman dahil sa magagandang tanawin at mainit na bukal na sinasabing nakapagpapagaling. Nagtayo ang mga Romans ng mga expensive villa, palasyo at paliguan dito na dinisenyuhan ng magagandang mosaics at sculpture. Bukod dito, kilala rin ang Baia sa mga masasayang kasiyahan at marangyang pamumuhay. Ang mga fossils naman ng mga buildings na ito ay natagpuan sa ilalim ng dagat na nagbigay ng mga ideas tungkol sa marangyang pamumuhay ng mga Romano. Sa kasalukuyan, ang Archaeological Park ng Baia ay itinuturing bilang isang underwater park. Dito ay makikita ang mga fossils ng sinaunang lungsod sa ilalim ng tubig.
Gayun din, patuloy pa rin ang mga archaeological survey at underwater excavations upang mas lalo pang maunawaan ang kasaysayan at kultura ng Baya. Ang Baya ay mahalagang bahagi naman ng kasaysayan ng Roman Empire at ang mga underwater ruins nito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa sinaunang architecture, arts at pamumuhay ng mga Romano. Number 5, Xicheng. Ang Xicheng o Lion City ay isang sinaunang lungsod sa China na ngayon ay nasa ilalim na ng Qiandao Lake sa Zhejiang Province. Itinatag ito noong panahon ng Han Dynasty at naging mahalagang lugar bago ito lumubog sa tubig noong 1959. Ang Qiandao Lake o Thousand Island Lake ay ginawa para sa Xinan River Dam Project na siyang dahilan kung bakit nalubog ang Xicheng. Samantala, ang Xicheng ay mayaman sa kasaysayan at kultura. Bago ito lumubog, ito ay naging sentro ng palitan ng mga produkto at kultura sa rehiyon. Tinawag itong Lion City dahil nasa paanan ito ng Wuxi Mountain o Five Lion Mountain. Ang lungsod ay may mga sinaunang buildings, arch at templo na nagpapakita ng husay ng sinaunang architecture ng China. Marami ding mga gusali dito na nagmula pa noong panahon ng Tang at Ming Dynasty. Bukod dito, naging sikat ang Xicheng para sa mga divers at underwater archaeologists dahil sa magandang kondisyon ng mga gusali sa ilalim ng tubig. Ang malamig at malinaw na tubig ng Qiandao Lake ay nakatulong sa pag-preserve ng mga ito. Sa ilalim naman ng tubig ay makikita pa rin ang mga pader, kalsada, templo at arch ng lungsod na parang buo pa rin. Dahil dito, natutuklasan at napag-aaralan ang sinaunang architecture at urban planning ng China. Dagdag pa rito, isa sa mga pinakamagandang tanawin sa Xicheng ay ang mga stone carvings at inscriptions sa mga buildings nito. Ang mga ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kasaysayan at kultura ng lungsod at pati na rin ang buhay ng mga tao noon. Ang mga diving expeditions naman dito ay nagresulta upang mas marami pang bagay ang matuklasan tulad ng mga sinaunang gamit, kasangkapan at fossils ng mga templo. Bukod sa pagiging archaeological site, ang Xicheng ay naging paboritong lugar din ng mga divers. Ang malinaw na tubig ng Qiandao Lake ay nagbibigay daan sa magandang visibility kung kaya't malinaw na nakikita ng mga divers ang mga tanawin sa ilalim ng tubig. Number 6, Yonaguni. Ang Yonaguni ay isang maliit na isla sa pinakadulong bahagi ng Japan na bahagi ng Yaeyama Islands sa Okinawa Prefecture. Kilala ito dahil sa tinatawag na Yonaguni Monument, isang kakaibang estruktura sa ilalim ng dagat na natuklasan noong 1986 ng isang Japanese diver na si Kihachiro Aratake. Ang Yonaguni Monument ay nasa western part ng Yonaguni Island. May lalim na mga 25 meters sa ilalim ng dagat. Ang estrukturang ito ay parang malaking platform na mayroong mga pantay na bahagi, tuwid na linya at mga hakbang na parang hagdan. Ang laki nito ay umaabot sa halos 150 meters ang haba at 40 meters naman ang taas. Dahil sa mga tuwid at maayos na hugis nito, maraming tao ang naniniwala na ito ay ginawa ng tao kahit na hindi pa ito lubusang napapatunayan. Kaugnay nito, mayroong iba't ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng Yonaguni Monument. Ang ilang eksperto ay nagsasabi na ito ay isang natural formations ng bato. Sinasabi nila na ang mga tuwid na linya at mga hagdan ay resulta ng natural na pagkakabiyak ng mga sedimentary rock. Sa kabilang banda, mayroon namang mga naniniwala na ito ay bahagi ng isang ancient civilization na lumubog dahil sa pagtaas ng antas ng dagat libu-libong taon na ang nakalipas. Ang ilan pa nga ay nagsasabi na ito ay maaaring bahagi ng nawawalang kontinente ng Mu, isang alamat tungkol sa isang malaking lupain na lumubog sa karagatan. Dahil dito, ang mga pag-aaral tungkol sa Yonaguni Monument ay nagdulot ng iba't ibang opinyon mula sa mga archaeologist at geologist. Si Masaki Kimura, isang marine geologist mula sa University of the Ryukyus, ay isa sa mga naniniwala na ang monumento ay ginawa ng tao. Ayon sa kanyang pag-aaral, nakita niya ang mga ukit at mga simbolo sa mga bato na nagpapakita ng ebidensya ng ancient technology. Gayun din, marami namang mga eksperto ang hindi sang-ayon dito at sa halip sinabi nila na ang mga batong ito ay natural formation lamang. Dagdag pa rito, isa pang aspeto na nagbibigay ng interes sa Yonaguni Monument ay ang posibilidad na ito ay bahagi ng mas malaking grupo ng mga estruktura sa ilalim ng dagat.
Ang mga diver at mga mananaliksik ay nakakita ng iba pang mga formations sa paligid ng pangunahing monumento tulad ng mga pader, daanan at mga malalaking bato na parang inukit. Ang mga natuklasang ito ay nagpapalakas sa teorya na ito ay bahagi ng isang sinaunang sibilisasyon. Number 7. Port Royal, Jamaica. Ang Port Royal ay isang makasaysayang lugar sa Jamaica na ngayon ay nasa ilalim na ng dagat. Itinatag ito ng mga Spanish noong 1518 at naging kilala noong 17th century bilang tirahan ng mga pirata at mga negosyante. At dahil sa maganda nitong location sa Kingston Harbor, naging sentro ito ng palitan ng mga produkto, kung kaya't tinawag itong the wickedest city on earth. Subalit noong June 7, 1692 ay isang malakas na lindol ang yumanig sa Port Royal na sinundan naman ng tsunami. At sa loob lamang ng ilang minuto, ang malaking bahagi ng lungsod ay lumubog sa dagat. Maraming buildings, kalsada at mga tao ang nalunod na nagresulta sa pagkamatay ng libu-libong residente doon. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng malaking bahagi ng lungsod sa ilalim ng tubig na naging mahalagang lugar naman para sa mga underwater archaeologist. Kaugnay pa nito, sa ilalim ng tubig, ang Port Royal ay isa sa mga pinakamagandang halimbawa ng preserved cities mula sa nakaraang panahon. Ang mga natagpuang gamit tulad ng jewelries, gamit sa bahay at mga estruktura ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa buhay ng mga tao noong 17th century. Ang mga fossils ng buildings at kalsada sa ilalim ng dagat ay nagpapakita kung paano nabuhay ang mga tao noon. Ang mga bote ng rum, porcelain at baril na natagpuan ay nagpapakita ng mayamang pamumuhay sa Port Royal bago ito lumubog. Karagdagan pa, ang pagsisid sa Port Royal ay maituturing na isang kakaibang experience. Ang mga divers at mga underwater archaeologist ay patuloy na nag-aaral tungkol sa lugar at tinutuklas nila ang mga kalsada at buildings na ngayon ay tirahan na ng mga isda at iba pang mga hayop sa dagat. Sa kasalukuyan, ang Port Royal ay bahagi ng Kingston at St. Andrew Parish sa Jamaica. Bagamat ang malaking bahagi ng dating lungsod ay nasa ilalim ng tubig, ang ilang bahagi naman nito ay muling itinayo at pinanatili bilang isang historical place. Number 8. Atlityam. Ang Atlityam ay isang sinaunang pamayanan na matatagpuan sa ilalim ng dagat malapit sa baybayin ng Atlit sa Israel. Tinatawag itong underwater city dahil ito ay nasa ilalim ng Mediterranean Sea. Sinasabing ang Atlityam ay itinayo mga 8,000 years na ang nakalipas noong Neolithic period. Ang lugar na ito ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa pamumuhay at kung anong uri ng klima ang meron noong panahong iyon. Samantala, natuklasan ang mga fossils ng Atlityam noong 1984 sa lalim na 8 hanggang 12 meters sa ilalim ng dagat. Kabilang sa mga natagpuang fossils ay ang mga bahay, balon, libingan at mga gamit sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga bahay ay gawa sa bato at putik na nagpapakita ng husay ng mga tao noon sa paggawa ng matibay na tahanan. Bukod dito, isa sa mga kakaibang bagay sa Atlityam ay ang isang circular structure na mayroong mga malalaking pinto na gawa sa bato. Ang mga ito ay maaring ginamit para sa mga ritual o ceremonies. Dagdag pa rito, natagpuan din ang mga fossils ng tao sa Atlityam na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanilang kalusugan at pamumuhay. Ipinapakita rin ng mga buto na ito na ang mga tao sa Atlityam ay malulusog at kumakain ng balanced diet tulad ng isda, karne at mga seaweed. Maliban pa rito, isa sa pinakamahalagang natuklasan sa Atlityam ay ang mga balon na ginagamit nila para sa malinis na tubig. Ang mga balon na ito ay nagsilbing pangunahing pinagkukunan ng tubig. Ngunit nang pumasok ang tubig dagat sa mga balon, ay naging marumi ito at hindi na nila muling nagamit. Sa kabilang banda, ang dahilan ng pagkakalubog ng Atlityam ay maaring dahil sa pagtaas ng antas ng dagat na resulta ng pagtunaw ng yelo noong huling bahagi ng Ice Age. Ang pagbabago ng klima at pagtaas ng tubig ay nagdulot upang iwanan ng lugar at unti-unti itong nalubog sa dagat. Ang pag-aaral sa Atlityam ay nagbibigay naman ng mahalagang impormasyon na may kaugnayan sa pag-unawa tungkol sa mga epekto ng pagbabago ng klima sa mga sinaunang lugar at kung paano nila hinarap ito. Sa kasalukuyan, ang Atlityam ay isang mahalagang paksa ng pag-aaral ng mga archaeologist
at mga scientists. Ang mga underwater excavation at technology tulad ng sonar mapping ay ginagamit upang matuklasan at pag-aralan ang mga fossils ng lungsod. Number 9. Helike. Ang Helike ay isang sinaunang lungsod sa Greece na kilala bilang Atlantis ng Greece. Matatagpuan ito sa baybayin ng Gulf of Corinth sa rehiyon ng Achaea at itinatag noong 8th century BCE. Ang Helike ay naging mahalagang sentro din ng palitan ng mga produkto. Kilala ito para kay Poseidon, ang diyos ng dagat. Subalit, noong 373 BCE, isang malakas na lindol ang yumanig sa Helike na sinundan ng isang malaking tsunami. Dahil dito ay lumubog ang buong lungsod sa dagat. Gabi ito nangyari kung kaya't maraming tao ang hindi nakaligtas. Ayon sa mga ancient writers tulad nina Pausanias at Strabo, mabilis na nalunod sa dagat ang Helike at nawala ito sa loob ng ilang oras. Samantala, pagkatapos ng paglubog ng Helike ay maraming kwento at alamat ang kumalat tungkol dito. May mga nagsasabi na nagpapakita raw ang mga kaluluwa ng mga namatay, habang ang iba naman ay naniniwalang may mga nakatagong kayamanan sa ilalim ng dagat. Dahil dito ay sinimulan ang paghahanap sa mga fossils ng Helike noong 19th century. Ngunit noong 1980s lamang naging matagumpay ang mga archaeologist sa paghahanap dito. Sina Dora Katsonopoulou at Steven Soter ang nanguna sa isang expedition na nakatuklas sa mga fossils ng lungsod sa ilalim ng isang rehearsal space malapit sa Aegean. Sa kanilang paghuhukay ay marami silang na-discover tungkol sa pamumuhay sa Helike bago ito lumubog, tulad ng mga templo at mga public buildings. Gayun din, ang Helike ay mahalaga hindi lang dahil isa itong underwater city, kundi dahil isa itong simbolo ng mga panganib ng kalikasan at nagpapahiwatig rin ito na walang katiyakan ang ating buhay. Ang pagkakatuklas sa Helike ay nagbigay daan sa mas malalim na pag-unawa tungkol sa sinaunang Greece at sa mga kaganapan noon. At hanggang ngayon ay patuloy pa ring pinag-aaralan ng mga archaeologist at mga geologist ang Helike para mas lalo pang matuklasan ang mga lihim nito. Number 10. San Roma de Sau. Ang San Roma de Sau na isang dating bayan sa lalawigan ng Barcelona sa Spain ay naging kilala bilang underwater city matapos itong lumubog sa tubig ng Sau Reservoir. Nagsimula ang kwento ng San Roma de Sau noong 1962 nang itayo ang isang dam sa Ter River. Dahil dito ay nabuo ang Sau Reservoir na naging dahilan ng paglubog ng buong bayan. Ngunit bago itinayo ang dam, ang San Roma de Sau ay isang komunidad para sa mga magsasaka at mga shepherds. Mayroon itong simbahan na itinayo noong 11th century at kilala sa natatanging disenyo nito. Ang mga pamilya dito ay namuhay ng tahimik at simple at umaasa sa pagsasaka at pagpapastol para sa kanilang kabuhayan. Ngunit dahil sa pangangailangan ng energy at tubig sa lugar, nagpasya ang gobyerno na itayo ang dam na naging sanhi naman ng pagkalubog ng bayan. Samantala, nang itayo ang dam, ay inilikas ang mga residente ng San Roma de Sau at pinalipat sa mga kalapit na lugar. Subalit, sa paglipas ng panahon ay unti-unting nalunod ang bayan sa ilalim ng tubig ng Sau Reservoir. At kapag bumababa ang level ng tubig dito, ay makikita ang tuktok ng simbahan ng San Roma de Sau. Ang simbahan na ito ay naging paboritong tanawin sa gitna ng lawa at madalas kinukunan ng mga pictures ng mga turista at photographer. Kapag mababa ang antas ng tubig, lalo na tuwing tag-init o tagtuyot, ay mas malaking bahagi ng bayan ang lumilitaw mula sa ilalim ng tubig. Makikita ang mga fossils ng dating mga bahay, kalsada at iba pang istruktura na nagbibigay ng kakaibang hitsura sa isang bayan. Ang ganitong tanawin ay nagsisilbing attraction para sa mga turista, researchers at mga mahilig sa history at archaeology. Sa kasalukuyan, ang Sau Reservoir ay mahalaga hindi lamang para sa energy at patubig, kundi pati na rin sa turismo. Maraming turista ang pumupunta sa lugar upang makita ang lumulutang na simbahan at ang mga bakas ng lumubog na bayan. Dagdag pa rito, ang lugar ay naging kilala ring destination para sa mga activities tulad ng kayaking, diving at iba pang water sports.